Bakit sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na siya ang pintuan? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Nabinabati ko po muna si Sir Joel Bisande. Hello sa iyo kapatid at nawa, ingatan ka ng Panginoon sa iyong pagdedrive, no? So, pag-usapan po natin ngayon ay Jesus as the gate. Jesus the gate. So when Jesus declares himself as the gate, he means that he alone is the rightful entrance into God's salvation and the secure refuge of his people. In shepherding culture, the shepherd himself would lie across the opening of the pen, becoming the gate. This emphasizes that access to life is found only through him, and that God graciously calls and brings people into his fold through Christ. Now, yung devotion po natin ngayon ay very cultural, no? Mahirap siyang intindihin kung di natin babalikan o kumbaga sasaliksikin yung kultura ng unang panahon. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 10 verse 7, "Therefore Jesus said again, Very truly I tell you, I am the gate for the sheep." Kaya't muling sinasabi sa kanila ni Jesus, "Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa." Kaya po yung unang katuruan natin ngayong araw ay ito po. Number 1, Jesus is the gate of the sheep. Now, ito yung mahirap intindihin dito. Kahit ako nung binabasa ko to before, no? Nung nasa seminary pa ako. Ano ba ibig sabihin nito? Jesus is the gate of the sheep. I am the gate, pintuan. Ang hirap niyang unawain, pintuan ng mga tupa. Meron bang pintuan yung mga tupa, no? Parang ang hirap niyang unawain, maliban na lang kung babalikan natin at sisiyasatin o sasaliksikin natin yung kultura ng unang panahon. Well, sa panahon po ng ating Panginoon Jesucristo, even before that, ito yung kultura sa ancient Near East, no? Na kapag gabi na, pinapasok nila yung tupa nila sa ganitong klaseng kulungan. Mga bato po yan na kinamada ng maayos para maging bakod. Tapos yung pintuan po niyan, doon po gumagawa ng higaan yung mga shepherd. So literally, sila yung nagiging pintuan, yung mga pastol. At hindi makakalabas yung mga tupa dito kung hindi dadaan sa kanya. At yung mga predator naman, hindi makakapasok sa tupa na hindi dadaan sa pastol. Kaya dito rin natin kumbaga sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na dadaan ka muna sa ang tawag dito, sa bangkay ko, no? Parang may ganun tayong concept over my dead body. Kailangan, di mo pwedeng magawalaw yan o may gawin dyan, maliban na lang, hindi ka dumaan sa akin. So, ganyan po yung kultura nila during that time. Yung pastol yung nagiging pintuan, literally. Kaya po, yung ganyang concept, talagang bibigyan kanya ng idea kung gaano tayo minamahal ng Panginoon. Sabi niya, ako yung shepherd, ako yung pintuan. Ako yung nag-iingat sa inyo, ako yung nagproprotekta sa inyo. At the same time, hindi ka rin magkakaroon ng kaligtasan kung hindi sa pamamagitan ko. There's only one shepherd, there's only one way. Kaya po, yung pangalawang katuruan po natin, Jesus is the only way to salvation of the sheep. Ang ating Panginoon Jesucristo lang ang daan. Sa Biblia, makikita niyo po yung konsepto na there's only one way in order to be saved. Meron lang isang kaparaanan para maging tupa ka ng Panginoon, para mapasailalim ka sa proteksyon at pag-iingat ng Diyos. It's always through Jesus Christ. There's only one way. Itong konsepto po na ito, pag binalikan niyo po sa Old Testament, kapareho po yan ng panahon ni Noah, nung pinagawa ng Diyos ng arko si Noah. At sabi niya, Noah, kagawa ka ng arko. Yung arko na yan, tandaan mo Noah, isang pinto lang yan. Bakit kaya ganun? Specific ang Diyos sa mga instruction niya. Well, kasi nga, yung arko, ito ay simbolo ng pagliligtas ng Diyos.
At yung pintuan na yon ay simbolo ng isang kaparaanan para maligtas. Isa lang yung dadaanan mo, wala nang iba pa. Kaya nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na I am the way, the truth, and the life, sabi niya, there's no other way to be saved except through me. Dito rin po sa konsepto ng sheep pen, no? Sabi ng Panginoon, I am the door, I am the gate for the sheep. Ibig sabihin, walang ibang dadaanan yung sheep kung hindi sa pamagitan niya lang. So, Jesus is the only way to salvation of the sheep. Ito pa ay consistent sa katuruan ng Biblia. Halimbawa po, Acts chapter 4 verse 12. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. John 14:6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kaya po mahigpit nating itinuturo sa ating mga devotions, no? That there's only one way to be saved. And that way is Jesus Christ. And you have to put your faith in the person of the Lord Jesus Christ in order to be saved. Otherwise, wala nang ibang paraan ng kaligtasan. Religion cannot save you. Good works cannot save you. Kahit magpakabuti ka ng magpakabuti, apart from Jesus Christ, you cannot be saved. You cannot save yourself. Hindi ka rin pwede maging, malinis sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuhay ng matuwid. Because we cannot live a righteous life. Laging always through Jesus Christ. And pangatlo po, Jesus is the protection of the sheep against thieves. Ang ating Panginoong Jesucristo po, siya po yung protection natin laban sa mga magnanakaw. Kaya po dito sa John chapter 10, makikita nyo rito, may mga magnanakaw dito eh. At sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa John chapter 10, I'm the good shepherd. So dalawa po yan, I'm the good shepherd and I am the gate. Now, yung mga magnanakaw, dumadaan yan sa bakod. Hindi naman sa pinto eh. Sa bakod yan. Tapos nangunguha yan ng gamit ng may gamit, no? Papasok yan sa bintana, kumbaga sa bahay, no? Magnanakaw yan. Now, dito po sa John chapter 10, yung mga magnanakaw po dito ay una, sa mga pinaka-leader ng magnanakaw ay si Satanas, no? Si Satanas gumagamit din ng mga tao, ng mga bagay, ng mga tukso para yung mga taong na kay Kristo ilayo sa Panginoon at nakawin ang buhay mo sa Panginoon, nakawin yung attention mo sa Panginoon, nakawin yung desire mo na magbasa ng Bible, desire mong palapit sa Panginoon, para yung buhay mo na ang intention talaga ng Diyos, magkaroon ka ng kasiyasiyang buhay, mawala yun sa iyo. Now, Jesus is there to protect the sheep. Kaya po, basahin po natin yung verse 10 nito. Sabi po rito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sa Tagalog po, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Kapag ikaw ay naka kay Kristo, ang intensyon ng Diyos sa iyo ay magkaroon ka ng buhay na kasiyasiya, buhay na masagana, na kapiling ang Diyos. Yung plano ng Diyos sa iyo, hindi naman para maging mas sumama yung buhay mo eh, o mapalayo ka sa Kanya, o mapahama ka. Ang plano ng Diyos sa iyo ay bigyan ka ng fullness of life. Kapiling siya. Hindi kailangang minsan kasi pag in-interpret mo to, para bang yung iba, puro finances maging successful ka financially, parang gano'n. Hindi naman gano'n eh. Kahit nga hindi ka maraming pera, kahit hindi ka mayaman you can have the fullness of life as long as you're living a meaningful life in Christ Jesus. Kaya po yung application natin dito, unang-una po, stop following strangers. Instead, run away from them. Dito po sa John chapter 10, maganda basahin niyo po ng buo. Makikita niyo po rito na merong mga strangers dito, may mga thieves, may mga magnanakaw, merong mga stranghero. Sabi dito, but they will never follow a stranger.
Sabi ng Panginoon Jesucristo, yung mga tupa ko, hindi yan susunod sa mga strangers, sa mga stranghero. In fact, they will run away from them or from Him because they do not recognize a stranger's voice. Alam niyo po yung mga strangers po rito, sila po yung mga religious leaders of the time, na imbes na mapalapit ka sa Panginoon, nilalayo yung mga tao sa Panginoon. At nagiging legalistic yung kanilang pamumuhay. Now, sa panahon po natin na ito, pwede natin itong i-apply na ito yung mga tao na imbes na mapalapit ka sa Panginoon. Hindi po to porke stranger yung hindi mo kilala. Actually, during that time, mga familiar faces yun. Mga kilala nila yung mga nandun yun sa harapan nila. Lagi nilang nakikita, pero nilalayo sila sa Panginoon. Kaya sa time natin ngayon, pwedeng familiar faces na nalalayo ka sa Panginoon because of those people. Imbes na mapalapit ka sa Panginoon dahil lagi mo silang kasama, nalalayo ka pa sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, those people, even though their faces are familiar to you, they're actually strangers. At ang intention nila, mapalayo ka sa Panginoon. Kaya po you have to run away from them. Sabi rito sa John chapter 5. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from him because they do not recognize a stranger's voice. Now ako po, hindi ko naman i-encourage kayo na layuan yung mga tao na kaya nyo namang abutin. Kung kaya mong abutin sa Panginoon, stick with them. And akayin nyo sila sa Panginoon. Pero kung hindi nyo sila maakay sa Panginoon at ikaw pa yung nawawalay, napapalayo sa Panginoon, and you have to stop communicating with them, no? Kung nakakasama sa'yo. Pangalawa po, stay away from Satan's temptations. Lumayo po tayo sa tukso ni Satanas. That's the main point, no? Kaya po, sabi rito, the thief comes only to steal and kill and destroy. Si Satan po yung may primary, goal ng ganyan. Of course, pati yung kanyang kampon, at dito po, pati yung mga religious leaders of the time, ginagamit ni Satan. To do what? To steal and kill and destroy. Magnakaw, pumatay at magsira. Yan po ang ginagawa ni Satanas. Kaya po si Satanas, nag-o-offer yan ng mga tukso. At yung tukso na yon, masarap sa paningin, kaakit-akit, pero ang intention niyan ay mawasak tayo. Ang tukso naman, hindi naman yan pangit sa paningin. Laging maganda yan. Kaya mga tukso ng dyablo, hindi magpre-present sa iyo ang dyablo ng hindi maganda at kaakit-akit sa iyo. Laging maganda yan. Pero isipin mo, kapahamakan yan. Kung ang isang bagay hindi galing sa Diyos at nasa harapan mo, isipin mo, kapahamakan mo yan. Mapapahamak ka dyan. And number 3 po, stick with the flock of Jesus Christ. Manatili po tayo sa kawan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po itinatag ng ating Panginoon ang kanyang kawan o ang kanyang iglesia para lamang tayo mawalay. Ang plano po ng Diyos sa iglesia ay sama-sama tayong lumalago sa Panginoon. So kung nasaan ka ngayon, kung meron kang community, meron kang small group, meron kang discipleship group, stick with them. Huwag kang lalayo sa kanila. Sa halip, hayaan mo na gamitin ng Diyos yung mga tao na yun para lumago ka sa pananampalataya. Dahil meron lang tayo isang pastol at yung kanyang kawan, iisa lang po yan. So kahit nasa mga churches tayo kabilang, kahit sa mga small groups tayo kabilang, church ni Jesus Christ yan. Pag lumayo ka dyan, para kang lumayo sa kalipunan ng ating Panginoong Jesucristo. Stick with them. Binigay sa iyo ng Diyos para lumago ka sa pananampalataya. At sila yung kapwa mo, kapatiran, mga kapwa mananampalataya, na intensyon ng Diyos na diyan ka lalago bilang tupa ng ating Panginoon. So, para po sa ating discussion, what temptations are you experiencing right now? Tayo po'y manalangin. Father, thank you for giving me Jesus as the gate through whom I find safety, peace, and eternal life. I pray that you will enable me to overcome temptations. I do not rely on my own strength, but solely in your grace.
Teach my heart to enter daily into His rest, trust His protection, and follow His leading. Guard me from distractions and draw me deeper into your presence. Please purify my hearts, cleanse my thoughts, make me holy in your sight. I entrust my life to you. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa Tres Marias na partner po natin sa devotion natin ito. Pagpalain kayo nating Panginoon. At hello po sa lahat ng mga taga Laguna na nakasubaybay dito sa ating daily devotions. Na kung kayo po may natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.